Trough mula sa southeasterlies pa rin, dyan sa may equatorial section, yung equatorial trough, nakukuloy pa rin na malakas ang pag-ulan. At in-expect pa rin ang mga pagbaha at expected din ang mga heavy rain showers sa buong bahagi ng Caraga, lalo na ng bahagi ng Southern Mindanao sa may Sorsogon at Davao region. Northeasterlies patuloy naman na magpapalamig pa rin sa bahagi ng extreme northern Luzon, lalo na sa northeast part, at yung shear line medyo scattered na unti-unti na namang namubuo sa may northeastern Luzon. Dulot ng mga kaulapan at mga ilang light drizzle rain showers. At palalabi ng bansa, magiging katamtaman, gloomy at may mga alinsangang bahagi dyan sa kanluran pa rin ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, January 22, 2024. Ang oras natin boys from may umaga ay alas 11:34 na o alas 11:35 na ng umaga. Stationary pa rin ang lagay ng ating panahon except na lamang sa muling pamumuo ng northeast monsoon dyan sa may northeastern Luzon, sa extreme northern Luzon pa rin na nagdudulot na ngayon ng mga ilang kalatang mga light drizzle rains at medyo gloomy. At makikita natin sa Doppler radar imagery ay yung kumakapal na water vapor dito sa may bahagi ng silangan ng Kasiguran Aurora and the rest ng ilang bahagi ng Cagayan na hindi umaabot ng radar o ng Doppler radar dahil mukhang hindi gumagana yung dyan sa may bandang Apari radar site. Mukhang hindi yata gumagana. So ang nasasakupan lamang sa may bahagi dyan ng Isabela at Aurora region. At makikita natin may mga ilang makakapal na kaulapan at drizzle rains na may mga ilang matataas na water vapor hanggang sa may bahagi ng Quezon Province maging dyan sa parte ng Polillo Island sa silangan pa rin ng Luzon. Sa ating current condition, overcast gloomy pa rin, klaro at mostly cloudy, umiiral pa rin sa amin sa Caloocan at makikita po sa ating live CCTV snapshots ang medyo gloomy at may mga pagkakataon na nakakasulpot ang haring araw pero most cases mostly cloudy ang umiiral. At asahan yan sa buong Metro Manila at iba't ibang bahagi ng northern at northeast Luzon. Sa lowest temperature na initala na weather station, kaninang 6:02 AM naman ay nakapagtala kami ng lowest of 25.3 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo tumataas na temperatura na alinsangan na nasa 31.7 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:33 PM. Ibig sabihin lamang bahagya rin kung tumataas ang ating heat index na nasa 39 degrees Celsius ang naitala sa amin kahapon. So kung itatabi natin sa mga weather stations ni Pag-asa, panigurado, may tataas din sa kanila heat index. Mukhang wala po. Walang umaabot sa danger level na heat index since January 21 kahapon sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa. So, good news yan na natiling kalmado pa rin ang init pandama sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, wala tayong magiging komento dyan. Diretso agad tayo sa ating PH6 streams in past 24 hours na nangunguna pa rin sa pinakamataas naman na temperatura ang Subic Station na umabot ng 33.7 degrees Celsius ang highest temperature at ang pinakamababa naman sa Baguio City ay bahagyang muling bumaba at 15.4 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. Pagdating naman sa inulan ng Calayan, Cagayan naman ang inulan ng 59 millimeters na total rainfall. Typically, mga ilang moderate to heavy rain showers ang naranasan nila dyan in past 24 hours. Maaaring moderate rain showers na naging tuloy-tuloy lamang ang mahinang pag-ulan hanggang sa umabot ng ganyang kataas na total rainfall. Sa ating outside humidity, 74% po at bumababa ng 1% since last hour ang outside humidity natin. So, medyo katamtaman po. So, ibig sabihin lamang may late na chance tayo na magkakaroon pa rin ng drizzle rains despite na partially cloudy pa rin ang nasa forecast natin. So, at least take note yan just in case sa hapon magkaroon tayo ng mga ilang light drizzle rain showers sa Metro Manila.
Atmospheric pressure natin, bahagyang mataas muli at 1,013 hectopascals, pero bumababa ito ng mabagal since last hour. Well, epekto pa rin ng ating amihan na medyo numipis ng bahagya ito, mga folks, dahil umiiral pa rin ang mas malakas na easterlies. Hindi gaya ng mga taga-extreme Northern Luzon na nakakaranas ng mas malawakang at mas malakasang northeast monsoon. Sa ating high tide and low tide status, may 7 hours ulit to 34 minutes na may maximum high tide. So medyo layo-layo po muna dahil halos maghapon, mababa ang level ng dagat dyan sa Manila Bay, yung pangpang ng Manila Bay. So dating gawin muna tayo mga folks. Wala tayong may comment sa air quality. Maganda naman ang ating air concentration at 36 index. Sa ating almanac, sumikat ng haring araw ay kaninang 6:25 AM, inaasahan lulubog ito mamayang 5:49 PM. Pero ang almost 87% na po na illuminated na waxing gibbous, malapit na po umulit mag-full moon ito. Sisikat naman mamayang hapon at 2:43 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 4:12 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Ganon din daw bukas ng Martes. Pero hindi mawawala ang isolated rain showers at typical light drizzle rain showers po ang mas madalas. Highest and lowest temperature expected nasa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 23 to 25 degrees Celsius. Samantala, despite na ang ating solar X-ray flux o yung solar flare ay nasa C3.5 at nanatiling tahimik pa rin ang geomagnetic field, na i-report ko na ito kahapon at pinost sa ating Facebook page. Mula ngayong araw ay may forecast tayo na posibleng umabot mula KP index of 3.0 at posible pa itong lumagpas ng 5.0 o G1 geomagnetic storm to G2 geomagnetic storm or KP index of 6. So probably kung hindi mamayang hapon o bandang gabi ang pinapakita ng forecast na ito at ganun din sa susunod na 2 araw na posible pa rin magtutuloy-tuloy ang G1 to G2 geomagnetic storm. So maglalaro sa 3 to 5 ang ating magiging inaasahang KP index forecast. According dito, yung radio blackout ay may nanatiling 50% pa rin na posible pa rin magkaroon ng G1 to G2 minor o radio blackout ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw, according dito. So, mula January 22 yan, ngayong araw hanggang January 24, 2024, na nasa 50-50 ang tsansa na umabot sa major radio blackout. Hopefully, hindi po mangyari yan. Sa ngayon, ay ang medyo mataas na potential na maaaring nasa minor po na umabot tayo sa radio blackout. Pero yung geomagnetic storm ay maabot ng minor to moderate po ang expectancy natin na magkakaroon tayo ng geomagnetic activity sa ating magnetosphere na magdudulot naman na may mga potential nga po na radio blackout sa area na tatamaan. Ang coordinates sa araw, sa gusto malaman, yung AU's location ng sunspots ay nasa coordinates of AU 3559, AU 3549, at dito sa may bandang 3555 at 3561. Ito yung medyo malalawakan pero mas malawak itong sa 3559. Napakalaki ng sunspots niya. Pero sa ating daily sunspot number monitoring, nasa around 10 kilomiles ang lawak nito. So malaki pa rin. Sobrang laki pa rin yung niya. Mas malaki pa sa Earth ang approximate size ng sunspots. So sa ngayon, wala pa tayong activity na tumatama sa Earth, pero base sa ating forecast ng solar wind and velocities, mula ngayong araw ay magpa-fluctuate at despite na hindi direkta o at least mga 30% tatamaan ng Earth, ayan makikita niyo dito sa ating graphic imagery, pero yung parte niya, at least yung 30% tatamaan ng ating mundo, so ito yung posibleng umabot ng according dito, ay lalagpas ng 500 km a second. So, posible pa umabot ng 600 km a second yung radial velocity na tatama sa magnetosphere natin. At kapag nangyari yan, ay magkakaroon ng medyo minor to moderate significant impact na tatama
at tataas yung ating high frequency deviated frequency o yung solar flare flux, yung bouncing ng ating magnetosphere. Yun, yung UP niya, kung gaano kalakas yung impact. So, magba-vary yan. Sa ngayon, medyo tumataas na po na umaabot na halos 15 megahertz ito. So, medyo may nadedetect na arrival of solar X-ray, so solar flare. So, pero kung titingnan natin, nasa C1.3 pa to o 3.1. So, posibleng pang tumaas yan anytime. So, expected na natin yan mga folks. Sa ngayon ay yung solar noise medyo tahimik pa. Pero anytime, bigla lang pipitik na lamang yan mga folks. Bigla na lang papalo yan into R1 at baka umabot pa ng R2. So, depende po yan. Sa ating photon flux, pwedeng umabot ng S1 just in case. At yung geomagnetic field naman ay posibleng umabot ng G1 to G2 geomagnetic storm. So, pwedeng umabot ng KP5 to KP6 index yung ilalakas ng geomagnetic activity mula ngayong araw hanggang sa susunod na 2 araw. Diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery mula dito sa infrared VIR ay yung ating northeast monsoon ay medyo umaepekto pa sa buong bahagi ng extreme northern Luzon. Ayan, sa may bahagi ng Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Cagayan Valley area. So medyo mas malamig po ang mas mararamdaman ninyo dyan, di gaya sa amin sa may bahagi ng Metro Manila. Pero yung kaulapan nito ay magdadala ng expectancy na isolated rain showers, pero mas madalas ay drizzle rain showers po ang iiral. Conforme yan sa magiging saturation mula sa init, mula dito sa may bahagi ng Silangang Pasipiko, na mula sa easterlies wind flow ay magdedepende yung magiging pamumuo ng water droplets na bubuhos nga yan sa may bandang northeastern Luzon part. And the rest ng bahagi na po ng eastern portions ng Luzon, mula Baler, Aurora at ang bahagi ng Quezon Province at pagdating naman ng Camarines Norte and the rest ng Bicol region, magiging maulap din at asahan din ng mga kalat-kalat na posibleng isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi dahil kung titingnan natin sa heavy rain potential, despite na wala namang nakataas na heavy rain potential, pero yung mga ilang light to moderate showers ay expected natin yan pagdating ng hapon unang gabi. So, magdala pa rin ng pananggalang sa ulan despite na nagiging maaraw dyan ngayong umaga. Anytime magkakaroon ng posibleng mga isolated rain showers. Pero sa kanluran naman ng Luzon, o Northern Luzon, extreme Northern Luzon, magiging dry pa rin dahil kitang-kita po na wala masyadong nakikitaan na ulap dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon pa rin. So, nanatiling maaraw po dyan at expected na taas ang humid, dryness at dry spell ang expected pa rin na iira dyan mula Ilocos Norte pababa na yan ng Pangasinan at ilang parte ng Zambales dyan sa kanluran. So, take note yan mga folks. And the rest ng buong Southern Luzon, magiging partly cloudy ang iiral at ilang mostly cloudy at gloomy. Pero sa ngayon, expected din na medyo mataas at may magsikat pa rin ang araw sa bahagi ng Southern Luzon area. Magiging partly cloudy ang madalas to mostly cloudy ang ating maghapon. So, isolated rain showers, typically light to moderate showers lang maaari, na mas madalas ang light rain showers ang iiral sa Southern Luzon. Sa Mimaropa naman ay magiging partly cloudy to mostly cloudy lang din ang ilang bahagi dyan sa may bahagi ng El Nido at San Vicente at ilang bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan. And the rest, magiging katamtaman ang lagay ng panahon, medyo matindi rin ang sikat ng araw, pero pagdating ng hapon ay mga isolated rain showers din ang hindi maiiwasan. At pagdating naman sa may bandang Visayas region, lalo na sa may sentro nito, sa Cebu, Bohol hanggang Leyte, and the rest ng bahagi ng southeastern ng Samar region, magiging mas gloomy po at mas maulap at expected din po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. So dyan na yan, mula dyan sa bahagi ng Catbalogan, damay na ang Borongan City, Eastern Samar, Gian, Eastern Samar, papasok na yan ng Tacloban, and the rest ng hanggang Maasin City sa Leyte. Pero sa kanlurang bahagi ng Visayas, mula dyan sa may bandang Panay Island, magiging maalinsangan po at humid po ang panahon ninyo dyan ha. At ingat na lamang, huwag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw dahil matindi ang temperatura na aasahan dyan hanggang sa bahagi ng Negros Occidental. Sa hapon sa gabi ay posible pa rin ang mga isolated rain showers mula dyan sa may bahagi ng Silangan, Rojas City sa Panay Island, Iloilo at Guimaras Island,
silangan naman ng Negros Region mula Bacolod, San Carlos City, pababa na yan ng Dumaguete. Papasok na yan ng parte ng Cebu City at dyan sa bahagi ng Siquijor. At pagdating naman sa Mindanao, nabanggit ko na nga po, since isang araw pa, asahan ang magiging mauulap at maulan po ang area ng Caraga area. So damay na rin ang bahagi ng Surigao City, Surigao area, maging sa mga isla nito, katabi nito, automatic na yan. And the rest ng Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur, damay na rin. And the rest ng southern part ng Mindanao sa Davao Region at sa Jen. So magdala po ng pananggalang sa ulan. Expected po ang mga heavy rain showers dyan. Epekto pa rin ng tuloy-tuloy na southeasterlies. Surface trough na magdadala ng mga malakasang pag-ulan kabilang nga ng Davao Region at sa Jen area. Ingat na lamang sa mga potensyal na pagbaha at alam ko ang ating Vice Presidente ay dumalaw na po sa mga nasalanta ng pagbaha dyan sa bahagi ng Southern Mindanao area. So hopefully ay naibsan po yung naging balakid ngayon sa mga patinding pagbaha at may mga nagkaroon nga daw ng pagguho ng lupa at hindi po tayo nagkulang ng paalala dahil kapag kami mga ganyang malakas ang pag-ulan ay asahan ang mga posible pa rin mga landslide. So lagi po nating pinapaalalahanan kapag malapit sa mga bundok, kung maaari ay medyo lumayo-layo muna, doon muna kayo sa evacuation center dahil yung mga delikado kapag kasi tuyo yung lupa at bigla itong nabuhusan ng malakas na ulan, ay mataas po ang tsansa kasi na biglang magkakaroon ng pagguho ng lupa, which is nangyari na nga po kumakailan lamang. And the rest naman ng bahagi ng dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, despite na magiging maulap ay asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan at damay na rin ang areas ng BARMM dyan sa may bandang Marawi, papasok na yun ng Iligan, Kapatagan at Osami City. Papasok na yan ng Zamboanga Peninsula na magiging partly cloudy rin pero magiging mas mainit din ang temperature at very humid din ang ating maghapon. Despite na makakaranas din sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi dahil nga po sa surface trough nito nanggagaling sa katimugang bahagi ng Mindanao o southeast part ng Mindanao. Dahil medyo mataas po ang condensation rate o yung trough formation dito o yung low pressure area systems dito, medyo mas bumababa po yung low pressure area systems ito. Pero mababa naman sa ngayon ang magiging active low pressure area ito dahil nababalutan kasi ng medyo puro islands kasi dyan. So yung accumulation ng upward low convection sa ngayon ay napakababa po hanggang sa mga susunod na araw. Pero yung trough low pressure area nito ay manatiling mas bumababa po yan hanggang sa susunod na araw. Kaya magdudulot nga po ng mga surface trough na magdudulot ng malakas ang pag-ulan sa bahagi ng Southern Mindanao. Kung mabuo man yan bilang isang invest, typically pa-southward naman ang magiging galaw niyan. Yung magiging kilos ng low pressure systems na yan. Pero sa ngayon kasi napakaliit talaga ng tsansa na maging isang active low pressure ito. Magiging trough systems lamang ito na low pressure area, syempre, magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Indonesian Peninsula. Yan. At damay na rin ang ilang bahagi dyan sa bandang Sulawesi, Indonesia, and the rest ng Papua New Guinea, lalo na. So kung may mga Pilipino tayo nakatira dyan, ingat po dahil expected na lumalagpas ng 500 mm ang buhos ng ulan dyan sa inyo. Kaya ingat na lamang mga folks. Meron kasing kumakalat at nagpo-post pa sa aking Facebook page na may mabubuo daw na bagyo bago matapos ang buwan. Well, bad news to say po, wala po tayong asahan na magbubuong bagyo hanggang sa matapos po ang unang buwan ng Enero ngayong taon. Despite na may mga low pressure systems nga po na nabubuo sa may bandang Southern Hemisphere part. Ayan nga po yung sinasabi ko sa may bandang Indonesian Peninsula dahil nga po sa mababa yung o mataas yung kanyang convection series dyan sa bahagi ng yan ng bandang Indonesian Peninsula. At makikita natin yung anomaly, mataas nga po at umaabot na nga po ito ng 70% pataas. Yan, maging yung kanyang formation probability anomaly mataas. Pero walang upward low convection tayong nakikita. So, typically, low pressure systems yan. Pero yung magiging active low pressure siya,
malabo po yan mabuo sa ngayon dahil hindi po kakayanin dahil marami po kasing puro lupa na po, kalat-kalat ang mga lupa kasi dyan sa area na yan ng Indonesian Peninsula. So yung upward low convection, kung mabubuo ito, malabo po. Maaring pagtawid siguro nito ng Indonesian Peninsula sa bahagi ng Northern Australia, maaari pa siyang mabuo. Pero sa bahagi ng yan, mukhang malabo at wala rin tayo nakikita sa ating global spectral model na anumang low pressure na circulation. Pero yung mga shear lamang ng surface trough ang nakikita natin na mabubuo dyan. Kaya nga po magiging mas maulan po ang bahagi ng yan Nabanggit ko na nga po yan since December pa lang nakarang taon na mas madalas po yung Intertropical Convergence Zone series ay nandyan sa bahagi ng Southern Hemisphere sa may bandang Indonesian Peninsula. Kung babalikan ninyo yung aking report since last December 2023, pinaliwanag ko na po yan na mas madalas na magiging bababa ang atmospheric pressure dyan. Pero yung significant na magiging bagyo, napakaliit po na magaganap yung mabubuo na isang bagyo. Maging sa mga computer models, despite na may mga low pressure systems, pero yung pamumuho na bilang isang active low pressure area ay napakalabo po hanggang January 29 na po yan. Pinapakita hanggang halos January 29, 2024 ay expected tayong mabubuo pa rin na namang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil sa iba't ibang computer models, very insignificant na ipinapakita din na may mabubuong bagyo bago matapos ang buwan ng January 2024. Maging sa ating global spectral model, sa mean sea level pressure ay negative po talaga na may mabubuo hanggang January 29, 2024. So sa mga nagsasabi may mabubuo daw na low pressure area, well, trough lamang yan at hindi magiging isang active low pressure systems na sinasabi at ini-expect ninyong mangyari. Malabo po yan, mga folks. Despite na meron tayong nakikita na probability sa unang buwan na po yan ng February, probably. Pero mula January 24 daw, ay hanggang katapusan, may potentially na may low pressure area na may mabubuo dyan. Pero sa ngayon, ay wala tayong nakikita na active low pressure area na makakaapekto sa Pilipinas. Despite na mga trough lamang na mga pag-ulan ang mas mararanasan ng mga taga Southern Mindanao, yung expectancy na may mabubuong bagyo ay napakababa pa sa ngayon. So titingnan natin kung magkakaroon ng significant changes. Sa ngayon, wala nga tayong nakikitaan, mga folks. Sa ulat lindol, may na-detect na maliit na seismic activity kaninang 3:33 AM around, mga bandang 3:33 AM. Malamang dyan yan sa southwest ng Calatagan, Batangas. At tinignan natin sa ating quick monitoring, siyempre ang data feed mula kay PBOX of course. At makikita natin kaninang 3:33 AM, ayan, namataan yung sentro nito at magnitude 3.7 southwest ng Calatagan, Batangas. So tama naman, accurate naman siya. 3.7 at a depth of 179 kilometers yung epicentral depth nito. So 3:33 AM ito, na-detect ito ng aking seismograph. Ayun, yung kapiraso na yun. So yan yun, magnitude 3.7. Nung mineasurement ko naman yan, sakto naman, 3.6 to 3.7 din. Ni-round out pa na lamang sa 3.7 yung magnitude nito. So far yun lang mga na-detect na active o medyo malakas-lakas na lindol base sa aking seismometer, which is nasa bandang southwest ng Calatagan, Batangas. Of course naman ito. So expected na mararamdaman ang pagyanig sa bahagi ng Calatagan, Batangas, Barangay Tanangan, areas ng Binuhusan at areas ng Golo Island at Ambil Island. Yung paligid na yan, malamang mararamdaman nila yung pagyanig dyan at maaring umabot ang pagyanig dyan sa may bahagi ng bandang Mabini or bandang maaring sa may bandang Mabini at dyan sa may bandang Lemery or Lian, Batangas ang pagyanig. So yun lamang po mga folks. At narito naman natin 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, January 22, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin and Analysis para sa araw ng Lunes, January 22, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa mga pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin i-report ngayong umaga sa ating ulat panahon ngayong araw at sa mga data feeds mula sa aking weather station mismo for real time na gustong malaman at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.